Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, dalawa po ang ating selebrasyon ngayong araw. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At atanding ginugunita ang kalayaan ng ating bansa. Pero tunay ba tayong malaya? Kahit na walang nananakop sa atin, aminin natin na marami pa ring bumibihag sa ating isip, sa ating puso. Ang tunay na kalayaan ay pinagkakaloob lang ng Diyos. Kaya naman muli tayong lumapit sa Kanya, lalong-lalo na paturo natin ang ating mga puso. Dahil sa pamamagitan lang ng isang pusong nagmamahal, doon tayo lalaya, doon tayo sasaya, doon tayo magiging payapa. Sa napakaraming beses na kung saan sinundan natin ang sarili nating puso, ang sarili nating pagnanais. Kaya naman tayo'y naligaw, nawala at nagwawala. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan nating sundin ang puso, ang kagustuhan ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng isang ganap na buhay. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkukulang, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong laana
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagindapatin madaluyan na nag-uumapaw na batis na mga biyayang iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ang bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises, ibinilin ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig niya at sinugo ang kanyang anak
upang maging handog sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit, kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang pagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuay ko'y tularan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad na mga bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Meron pong isang true to life story tungkol po sa isang matandang babae. 62 years old po siya, nakatira po doon sa India. Kasama po niya ang kanyang asawa, ang mister niya, 65 years old po. Nagtatrabaho po sila ng parehas sa bukid. Sa kasawiang palad, nagkasakit po ang kanyang mister. Ginawa po ng babae ang lahat para gumaling ang kanyang asawa. Naganap po siya ng gamot, nangutang po siya, pinagdasal po niya yung kanyang mister. Pero sa halip na gumaling o bumuti po yung kanyang asawa, lalo pa pong lumala yung kanyang kalagayan. Kaya dinala po nitong babae yung kanyang asawa sa hospital. Pagdating po nila doon, napakarami pong mga test
ang ginawa ng mga doktor sa kanyang mister. At pagkatapos po ng mga pagsusuri, sinabihan po siya ng mga doktor, Mrs., kailangan pong operahan ng inyong asawa. Malubha po yung kanyang karamdaman. Pero meron pong isang problema. Ito pong babae, wala po siyang pera. Kaya napaka-desperado niya. Habang nag-iisip po ng paraan para makakuha po ng pambayad itong babae, nakakita po siya na nagtitinda ng tinapay. At napansin po niya yung dyaryo na pambalot po dun sa mga tinapay. Meron pong nakasulat, ang sabi, Marathon Competition, Grand Prize, Cash. Meron pong sumagi sa isip niya. Sabi niya, itong solusyon. Yung premyo, sakto po yung halaga para sa operasyon ng kanyang mister. Kaya agad-agad pumunta po itong babae doon sa registration ng marathon. Pagdating po niya doon, pinagtawanan po siya ng mga tao kasi dumating siya, wala siyang running attire, wala po siyang rubber shoes, nakatsinelas lang po itong babae. At sabi po ng mga organizer, Nanay, hindi po ito para sa inyo, baka masaktan lang kayo. Pero napakakulit daw po nitong babae. Nagpupumilit siya. Bandang huli, nagsawa po itong mga organizer, pinayagan din siya. At nung pumutok daw po yung starting gun, parang meron pong kakaibang lakas na sumanib dito po sa babae. Tumakbo siya ng napakatulin. At nilampasan po niya yung mga bata-bata na runner. Nilampasan din po niya yung mga bihasa, yung mga expert na runner. At kahit na po napigtas, nasira yung kanyang tsinelas, hindi po siya tumigil. Tumakbo po siya barefooted. Patuloy lang siyang tumatakbo kahit na nagsugat-sugat na po yung kanyang paa. At nung natapos po yung marathon, siya po yung kampiyon. Siya po yung winner. Siya yung nakakuha dun sa grand prize na pera. At nabayaran po niya yung operasyon. Pero, hindi pa po natapos dyan yung kwento. Sa susunod na taon, sumali na naman siya. Nanalo ulit po siya. At sa susunod na naman na taon, 3 years na po, no? Sumali siya at nanalo muli siya. Siyempre, kailangan daw po ng maintenance ng asawa niya. Mga kapatid, ano po sa tingin niyo yung sikreto nitong matandang babae? Bakit nagwagi siya? Bakit nanalo siya? Sigurado po nagwagi siya hindi dahil malakas yung katawan niya. Nanalo po siya hindi dahil talentado siya. Siya po yung nagwagi hindi rin dahil maganda yung kanyang mga sapatos. Sipin niyo yun, nakatsinelas lang siya. Ang sikreto ng tagumpay nitong matandang babae ay ang kanyang pagmamahal. Amen? Kaya tandaan niyo po ito, kapag nagmamahal ka, nagkakaroon ka ng kakaibang lakas na hindi mo alam, meron ka pala. Kapag nagmamahal ka, nagkakaroon ka ng kakayahan, gawin mo yung akala mo na imposible. Kapag nagmamahal ka, hindi ka madaling sumuko. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, kung gusto mong magkaroon ng direksyon ang buhay mo, magmahal ka. Kung gusto mong magkaroon ng lakas sa gitna ng iyong mga problema, magmahal ka. Kung gusto mong magkaroon ng inspirasyon sa gitna ng mga pagod mo, magmahal ka. Because love gives meaning to our sacrifices. Love gives purpose to our sufferings. Love gives strength to us to continue. Amen? At ito po ang tinuturo sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Hindi po aksidente na ngayong araw, magkasabay po natin pinagdiriwang ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus at ang araw ng kalayaan ng Pilipinas. May mensahe po ang Diyos sa atin. Ano po ba ang puso ni Jesus? Ang puso ni Jesus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ay pusong marunong magpatawad
Ito ay pusong marunong maghintay. Ito ay pusong handang masaktan para sa kanyang minamahal. Ito po ay pusong tumitibok, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga makasalanan. Ito ay puso na nabutas sa krus para sa mga minamahal niyang tao. Mga kapatid, ang Sacred Heart of Jesus ay isa pong paalaala ng pinakamakapangyarihang puwersa dito sa mundo. Hindi po pera, hindi rin po politika, hindi rin po impluensya, hindi rin po armas. Ang pinakamakapangyarihang lakas dito sa mundo ay pag-ibig. Kapag wala ng pag-ibig ang tao, patay na siya. Hindi po ba? Habang umiibig ang tao, magpupursige siya. Amen? At kung titignan niyo po ang ating kasaysayan bilang mga Pilipino, ito po ang dahilan bakit po malaya tayo ngayon. Lumaya po tayo hindi dahil magaling ang ating mga bayani. Opo, matatalino sila. Pero lumaya tayo dahil may pagmamahal ang mga bayani natin para sa bayan. Si Dr. Jose Rizal, hindi po siya namatay dahil gusto niya maging sikat. Hindi po ba? Si Andres Bonifacio, hindi po siya lumaban para lang yumaman. Si Del Pilar, nagsakripisyo po ang kanyang buhay. Hindi para magkaroon siya ng kapangyarihan. Nakipaglaban sila dahil sa pagmamahal nila sa Pilipinas. At tandaan po natin ito, ang pagmamahal ang nagbigay sa kanila ng lakas para harapin anuman ang takot. Kapag nagmamahal ka, binibigyan ka ng lakas ng loob para maging matapang ka. Amen? Tingnan niyo po ang pagmamahal din yan. Ang nagbigay ng lakas kay Jesus para harapin ang krus, para ibuwis ang kanyang buhay para sa atin. Kaya may mahalagang tanong po para sa atin ngayong kapistahan ng Sagradong Puso ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Ano ang tunay na nagpapakilos sa iyo? Ano ang dahilan? Bakit bumabangon ka araw-araw? Ano ang handa mong paglaban? Dahil kung ang sagot niyo po, kaya nagigising ka para magkapera ka lang, titigil ka agad. Hindi po ba? Kung ang sagot mo, kaya ikaw ay nagpapatuloy para magkaroon ka ng posisyon, umangat ka sa buhay. Kapag nawalan ka ng posisyon, mawawalan ka ng direksyon. Di po ba? Pero kung ang sagot mo, kaya araw-araw, nagigising ka, lumalaban ka, nagpapatuloy ka dahil umiibig ka, hinding-hindi ka mauubusan ng lakas. Hinding-hindi ka mauubusan ng dahilan para magpatuloy. Noong pong June 12, 1898, nakamtan po ng ating bansa ang kalayaan. Pero ngayong araw, magandang tanungin natin ang ating sarili. Talaga bang malaya tayo? Kumusta ang ating mga puso? Malaya ba ito? Hindi po ibig sabihin na wala nang sumasakop sa atin na malaya na tayo. Hindi po ba? Hindi ibig sabihin wala ka sa kulungan na hindi ka naalipin. Let us admit that we might appear free, but actually, we are slaves. Aminin natin, marami sa atin, alipin ng galit. Marami po sa inyo, alipin ng inggit. Palagi mong kinukumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Ang iba tahimik lang, alipin ng addiction. Palagi sa sugal. Meron ding iba, alipin ng bisyo. Hindi maiwanan ng alak ang sigarilyo. Kapatid, tandaan niyo po, walang saysay ang pagiging malaya natin kung bihag pa rin ang ating puso. Amen? Kaya napakaganda po ng kasabihan. Kahit na pagkaganda-ganda ng iyong kulungan, nakakulong ka pa rin. Magandang itanong yan. Saan tayo nakakulong? Kahit na pagandahin mo ang iyong kulungan, hindi ibig sabihin malaya ka. Remember this, my dear friends, that freedom without love is selfishness. Kung wala kang pagmamahal, makasarili ka. Freedom without love is chaos.
Kapag wala kang pagmamahal, manloloko ka, magnanakaw ka, mang-aabuso ka, makakasakit ka. Di po ba? Freedom without love is another form of slavery. Kung wala kang pagmamahal, magiging alipin ka, babalik ka sa galit, sa bisyo, sa kasakiman. And freedom without love is emptiness. Kahit na nasa iyo ang lahat, kung wala kang pagmamahal, walang saysay, walang kabuluhan. Kaya nga po hindi ko alam kung nababalitaan nyo, sino po mga madalas nagpapakamatay, nagbibigti? Yung po mga mayayaman, mga Hollywood stars. Isipin mo, nandun na sa abroad, ang sarap-sarap ng pagkain nila, meron sila sasakyan, pero nagpapakamatay. Ano yung kulang? Pagmamahal. Ang susi para tayo lumaya, para gumaan ang ating buhay, ay pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay nanggagaling sa Diyos. We have to understand that. No matter how much you want to love, if you haven't received that love from God, you cannot love. Kaya nga bakit nabibigo ka sa pagmamahal mo? Kasi nagmamahal kang mag-isa. Di po ba? Nakakalimutan humingi. Nakakalimutan mong tumanggap ng pagmamahal sa Diyos. Pag nagmamahal ka mag-isa, hindi mo kasama ang Diyos. Sinasabi ko sa iyo, makakasira ka lang ng buhay. Buhay mo at buhay ng ibang tao. Pero tandaan niyo ito, freedom guided with love, it becomes service. Paano ka makakapaglingkod kapag ginagamit mo yung kalayaan mo para makapagmahal? Amen? At ito po ang gustong ibigay sa atin ng kabanal-banalang puso ni Jesus ngayon. Hindi lang po kalayaan ng ating bayan, kundi kalayaan ng ating mga puso. Kaya ngayon pong araw, wag lang nating itaas mga watawat natin. Mas mahalaga, itaas mo ang iyong puso sa Diyos. Amen? Hari nawa, matandaan po natin, ang pinakamalayang tao ay yung taong marunong magmahal. Kasi pag nagmamahal ka, ano man ang hirap, ano man problema, ano man pagsubok, kakayanin mo. Amen? Pero pag wala ka pagmamahal, kahit na wala ng problema, suko ka na, wala ka ng pag-asa, hinto na. Hindi po ba? How can you ignite that love once again? It's not through you. We go back to Jesus. Kaya ang ganda po, no? Pansinin niyo yung larawan ng ating Panginoon. May apoy yung kanyang puso. Hindi ba pag namatay yung kandila, wala kang posporo, nakita mo, nakasindi yung kandila ng iba, anong gagawin mo? Ilalapit mo yung kandila mo sa kanya. Hindi po ba? Ganyan ang ginagawa natin sa banal na misa. Nalalapit natin ang ating mga loob, ang ating mga puso kay Jesus para masindihan muli ang ating pagmamahal. Sa pamagitan ng pagmamahal na ito, maging malaya tayo at makapaglingkod tayo. Ito yung ating ipagdasal, hingin sa banal na misang ito. Sabihin natin, Jesus, gawin mong katulad ng aming mga puso, ang puso mo. Jesus, gawin mong katulad ng iyong puso ang aming mga puso. Pusong marunong magmahal, pusong nagpapatawad, pusong nagtitiis, pusong nagsasakripisyo, at pusong malaya. Sabihin natin, kabanal-banalang puso ni Jesus, kaawaan mo kami. Amen. Tumayo po tayo. Mga kapatid, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin ito na inaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat ng puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Narito, Panginoon, mga alay naming taglay, nawa ito'y karabal-dabal sa kabanalan mo. Tanggapin mo, Panginoon, mga gawa ni amin ay kamay, ang bunga ng pag-ibig mo, dugo at katawan. Kapuri-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alagya sa pag-ibig mo. Kami ngayon ay narito, buklod-buklod nawa kami maglingkod sa'yo. Kapuri-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alay. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya tinampok niyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran, sinibat, dugot, tubig ay masaganang dumanap. Kaya't sambayanan mo dito na banaag itong sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
inaasahan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay isa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas
sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumapit tayo sa banal na puso ni Jesus. Sa hapag ng buhay tayo'y magsalo. Tanggapin ang kanyang katawan at dugo, at sa kanyang pag-ibig tayo'y magpapuno. Mula sa iyong puso dumadaloy ang awa. Buhay na nagbibigay pag-asa't biyaya.
Sa bawat komunyon tayo'y pinubuklod upang maging saksi ng kanyang pagtubos. O Jesus na maamo at mapagpakumbaba, hubugin mo ang puso namin iyong nilikha. Naway sa pag-ibig mo kami mamuhay, at sa iyong kaharian magalak magpakailanman. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pag-alabin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapatid, tandaan niyo po, hindi ibig sabihin wala nang sumasakop sa atin, na hindi ibig sabihin hindi na tayo alipin. Wala na nga ang mga nanakop sa atin, pero marami pa rin sa atin ang hindi malaya. Saan ka pa rin nananatiling bihag sa iyong buhay ngayon? Hanggat hindi ka nagmamahal, kamukha ng pagmamahal ng Panginoon, hindi ka magiging malaya. Marami sa atin nagmamahal base sa ating nararamdaman. Kaya nga yung iba sinasabi nila, follow your heart. But let me tell you, that is wrong. When you follow your heart, you follow the wrong path. You make the wrong choices. Kasi ano nakasulat sa Biblia? The most deceitful of all is the heart of man. You should not follow your heart, but follow God. Follow Jesus' heart. Dahil ang mga taong sumusunod sa kanilang puso, sumusunod sa kanilang emosyon. At ano po ang kasabihan? When emotions are high, intelligence is low. Diba? Na in love dun sa babae. Nakalimutan may asawa na pala siya. Di po ba? No? Kailangan mo ng pera. Ikaw ay nag-aalala. Kahit na ikaw ay magnakaw, hindi mo iniisip na nakakaperwisyo ka ng iba. Okay lang sa'yo. Mali. Pag sinusundan mo ang iyong emosyon. Dahil maaring ang iyong emosyon, hindi ka niya dadalhin sa mabuti at sa tunay na nakakabuti sa iyo. The best for you is to follow the heart of Jesus. Because the heart of Jesus will teach you how to love truly. And what is that love? It is a love that forgives. It is a love that perseveres. It is a love that makes all things new. Kung hindi ka nagmamahal kamukha ng pagmamahal ni Kristo, mananatili kang nakakulong, mananatili kang alipin, mananatili kang bihag sa mga masamang bagay o karanasan dito sa mundo. Kaya nga, magdasal tayo. At anong pagdarasal? Pakikipagpalitan ng puso kay Jesus. Itong ating simpleng dasal ngayon, Panginoon, hubugin mo ang aking puso kamukha ng iyong puso. Para ako'y maging malaya, para ako'y maging masaya, para ako'y maging payapa ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.